sa puso't damdamin. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang pag-aalay sa umaga. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng tapat na puso ni Jose, inaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito, kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Iniaalay ko yaon ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan, at sa pagsasama-sama ng lahat ng Kristiyano. Iniaalay ko yaon ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari, at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa sa buwan na ito ng Agosto. Para sa World Youth Day, ipanalangin natin na ang World Youth Day sa Lisbon ay matulungan ang mga kabataang maranasan at sumaksi sa Ebanghelyo sa kanilang buhay. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o banal na ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan. Bagkus ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib, o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Palagi ang panalangin sa karangalan ni San Roque. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo ng isang puso si San Roque na nahubog upang hanapin ang iyong kaharian bilang pinakamahalagang layunin ng kanyang buhay. Buong loob niyang tinalikuran ang kayamanan, katanyagan at kapangyarihan sa daigdig na ito, alang-alang sa tunay na kayamanan na sa iyo lamang matatagpuan. Padaluyin mo ang aming mga puso, ang dakilang pananampalataya tulad kay San Roque, upang kami ay hindi mahalina sa mga lumipas na mga bagay sa mundo, kundi ang mga bagay na makalangit. Patuloy nawang dumaloy sa aming kapanahunan ang kinang ng kabanalan ni San Roque sa pagkakaroon namin ng isang puso na nakakakita kung saan nangangailangan ng pag-ibig at kusang loob na ibinigay ito. Pakapakinggan mo ang kanyang mga panalangin sa iyong harapan na patuloy niyang handog na pagmamalasakit upang ihingi kami ng liwanag ng iyong kaloob na lunas sa aming mga kadiliman ng pangamba at pagdurusa, sanhi ang aming mga karamdaman. Kami na sa Kanya ay nagpapatulong na makamit ng awa mo, ay marapatin mong tugunin ang Kanyang pagdalangin para sa aming kapakanan na dito sa lupa ay maranasan ng mga sakit na nakakahawa at salot sa katawan at kaluluwa. Alang-alang kay San Roque na uliran mong lingkod, kami ay iyong saklolohan sa aming mga karamdaman at makamit namin ang kalusugan at lakas ng kaluluwa at katawan upang sa halimbawa niya na napasakop sa banal na pangalan ni Jesus ay mailaan namin ang sarili para sa kaligtasan ng kapwa. Iniluluhog namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Dani Chiwi.
sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang ibig, isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng, ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat, taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan, sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami ay makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng ina naming mahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito ay lumitaw sa langit
ang isang kagila-gilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya at napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang matanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito ay isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto at ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto at ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti ay gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto at ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko ay ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto at ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ay paibigin. Siya ay iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto at ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto at ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas,
pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo, ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magalak tayong lahat sapagkat ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit. Isa po itong pagdiriwang dahil ang makarating sa langit ay isang malaking karangalan. Karangalan dahil ibig sabihin ay may nagawa si Maria. Kaya siya iniakyat sa langit. It is an honor to reach heaven. An honor because something had been done. Kaya magandang alamin natin, ano ba ang mga nagawa ni Maria para siya'y makarating sa langit? Tayo naman, gagaya lang naman tayo, tutularan lang naman natin, titignan lang natin bilang ehemplo o modelo si Maria. At nawa, yun lang din ang ating basihan para isang araw tayo rin ay makarating sa langit. Tatlong bagay. Una, si Maria ay naglingkod. Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng pagbisita ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth, na noon ay nagdadalang tao katulad niya. Hindi lang si Elizabeth ang buntis, si Maria rin. At hindi lang ito basta pagdalaw, kundi ang pananatili ni Maria sa bahay ni na Elizabeth ng 3 buwan. Pananatili bilang paglilingkod o para si Elizabeth ay paglingkuran. Sa kabila ng pagbubuntis ni Maria, nakuha pa niyang paglingkuran ang kanyang pinsan. Hindi natin masisisi si Maria. Siguro talagang natural sa kanya o nasa dugo ni Maria ang pagiging lingkod. Dahil kung matatandaan natin at babalikan natin, nang tanggapin ni Maria ang pagiging ina ng anak ng Diyos, hindi ba't ang kanyang tanging nasabi, ako'y alipin ng Panginoon, maganap sa akin ayon sa iyong sinabi. Alipin. Si Maria naglingkod, at ang paglilingkod ay daan patungong langit. Kung babalikan din natin, walang santo ang hindi naglingkod. Lahat ng santo na nasa langit ngayon at ginagawa nating ehemplo ay nakarating ng langit dahil sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya kung ikaw ay naglilingkod, any form of service, may it be a motherhood service, a public servant, basta tapat, o kaya a church servant, anak na naglilingkod sa kanyang ina na may sakit, any form of service, it is a way to heaven. A way to heaven. Kung para sa iba, mababa ang tingin sa paglilingkod, ang paglilingkod ay isang karangalan. Dahil ito ay daan patungong kalangitan. Pangalawang nagawa ni Maria, nanampalataya. Ang awit ni Maria o ang Magnificat na ating narinig din sa ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo ay isang awit ng papuri sa Diyos. Isang pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos na sa kabila ng hindi inaasahang pangyayari o pagiging ina, si Maria ay nakuhang magpasalamat at magpuri sa Diyos. Bagamat mayroong alalahanin sa kanyang isip at puso
Bukas loob ni Mariyang itinaya ang kanyang sarili o nanampalataya sa plano ng Diyos. Wala mang hawak na kasiguraduhan, ngunit ang higpit ng hawak sa pananampalataya ang siyang nagpalakas ng loob sa Diyos. We cannot go to heaven without faith. Faith is the key to heaven. If service is the way, faith is the key to heaven. Ang susi natin para makarating sa kalangitan. At panghuli, si Maria ay naging biyaya. Let's review. First, naglingkod. Pangalawa, nanampalataya. At panghuli, si Maria ay naging isang biyaya. Sa kanyang pagdadalang tao, o pwede rin nating sabihin sa kanyang pagdadalang Diyos. Sapagkat hindi lang tao ang kanyang nasa sinapupunan, hindi lang tao ang kanyang dinadala, kundi Diyos. Kaya pwede nating sabihin sa kanyang pagdadalang Diyos, naging biyaya sa iba, sapagkat hindi lang niya dala ang Diyos sa kanyang sinapupunan, kundi ibinahagi niya ito sa iba. Nagdala siya ng kakaibang galak kay Elizabeth para ang sanggol ay maggagalaw sa kanyang sinapupunan. Ito ang pagiging biyaya. Ang pagiging biyaya sa iba ay naghahatid ng galak at saya. If you bring joy to others, you become a blessing to others. At ito yung nagawa ni Maria, ang kanyang pagiging biyaya sa iba. Para maging biyaya, dalhin ang Diyos. At hindi lang dadalhin ang Diyos sa sarili, ibabahagi ang Diyos na dala-dala sa ating mga sarili. Mga kapatid, 3 bagay ang nagawa ni Maria na naghatid sa kanya sa karangalan para iakyat siya sa langit. At nawa, ang 3 bagay na ito ating mamalas sa ating buhay upang katulad ni Maria, sang araw, tayo rin ay maiakyat sa langit. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula, paririto at hukom sa mga buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Iniakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian na nagniningning si Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan, bilang mga mananampalatayang patuloy pa ring naglalakbay patungo sa kaharian ng langit. Ihatid nating kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. Ating sambitin sa bawat panalangin, pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay
O Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Bilang isang simbahan, nawa ay asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga namumuno sa mundo, nawa ay maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, nawa ay makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, nawa ay makabanaag ng pag-asa sa kaluwalhatian ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga patay, nawa ay muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang nakasama ni Birheng Maria at ng mga santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, nakakarating sa iyo ang aming mga panalangin sa tulong ng aming niluluwalhating ina, ang unang mananampalatayang nakibahagi sa kaluwalhatian ng kanyang matagumpay na anak na si Jesucristo na nabubuhay tagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang puong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang puong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito nawa ay makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailalim lang sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit, ng tanging sambayanang sa iyo'y nananalig. May pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak, noong siya'y maging di na iba sa aming lahat upang kami ay hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
servire Dominum in everything, love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Dominum in everything, love and serve the Lord. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon amin nang napagsaluhan ang banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami ay maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. A declamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, in Deus solus, misericordes oculos, ad nos converte, et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, hoc exilium, ostende, O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Manalangin tayo. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, sa pamamagitan ng pakikiisa ng banal na Espiritu, inihanda mo ang katawan at kaluluwa ng maluwalhating Birhen at Inang Maria upang siya ay maging karapat-dapat na tahanan ng iyong anak. Ipagkaloob mong habang ginugunita namin ng may galak ang kanyang alaala, kami nawa ay maiadya sa kasamaan at sa walang hanggang kamatayan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is